Hi guys, Shiplex here and welcome to my channel. So, kamusta kayo lahat and kamusta ang bawat isa mga tol? So, for today's video, samahan nyo lang ako, tamang kwentuhan lang tayo. Ang dami ko po kasing nababasa and at the same time may mga nagsasend po sa akin ng message na kung ano nga ba daw yung equipment ko sa pagbablog, ano nga ba daw yung camera ko, ano nga ba daw yung mic ko, ano nga ba daw yung helmet na ginagamit ko, ano nga ba daw yung background music. So, bago po matapos ng taon, isasarado ko po siya nang na-share ko po lahat ng knowledge ko. Tapos, share ko lang din kung paano ako nag-start. And sa mga nagbabalak po ito mag-vlog ngayong 2026, sa mga magbabalak mag-start. And yun, lahat po ng sasabihin ko rito, pwede nyo po siyang i-check out dito. Ilalagay ko lang po lahat sa description. Lahat po ng mga ginagamit natin, pwede nyo po siyang i-check out dito sa may description. So ngayong araw mga tol, normal na araw lang. Samahan nyo lang ako, magkukwentuhan lang tayo. I-share ko lang sa inyo yung mga lahat ng ginagamit ko para at least masagot ko na rin po at matapos na rin po yung mga tanong ninyo. Tapos pag may magtatanong, isasend ko lang din tong vlog na to. Sa totoo lang, ilang beses ko na po siya nagawa ng vlog. Siguro mga 3 beses ko na po siya nagawa ng vlog. Pero may mga nagtatanong pa rin po sa inyo kung ano pa din yung mga ginagamit ko. So ngayon, tol, samahan nyo lang ako dahil kukunin ko lang yung sticker na ito ni Macmac. Tapos pagawa na rin ako ng sticker. May nagtanong din kasi sa inyo or may naghanap din sa inyo kay Macmac. So ito po si Macmac. Ginagamit ko po siya pero off-cam. Siguro next year more on magbablog na rin tayo more on kay Macmac. Tapos nga pala mga tol, may binabalak din kasi ako na plano next year. So, kasi syempre sa inyo rin ako nagbe-base, kayo rin yung viewers ko. And at the same time, yung gusto ko rin pong gawin, syempre. Bali, nagbabalak po ako na paghaluin yung food vlogging at the same time yung minivan content. So, i-comment to sa baba since sa totoo lang gusto ko pong maglaylo muna sa Joyride Lalamove or sa pagmo-moto vlog. Gusto ko rin may focus yung isang side na gusto ko, which is yung food vlogging and itong mga sasakyan. So, ayan, comment lang po sa baba and maraming salamat sa mga magsasuggest mga tol. So, start po tayo kung paano nga ba ako nag-start mag-vlog. So, sa mga matatagal na viewers ko, comment kayo sa baba kung simula nung pandemic na nakasubscribe na kayo. And alam nyo naman po, napatigil-tigil talaga ako sa pag-vlog. Ngayon lang talaga ako nag-focus. Siguro sa loob ng 4 years ko na sa pag-vlog, 1 taon doon, bumalik ako sa trabaho. I think parang ganun. Alam niyan ng mga matatagal na viewers ko, alam yan ng mga talagang nanonood sa akin na kung ano talaga yung napagdaanan natin sa pag-vlog mga tol. So ayan, bali nag-start po ako, nakalimutan ko po yung taon. Pero nag-start po yung content ko sa pagluluto po talaga. As in, mahilig po kasi talaga ako magluto. Chef po talaga ako by profession. Tapos dumating yung pandemic, yun nga po, dati po akong OFW, napauwi na po ako dito sa Pilipinas. Tapos ayun, nag-start ako mag-vlog ng pagkain. Sabi ko gusto kong isabay yung pag-vlog tapos pagluluto. And yun, dumating sa point na medyo, alam mo yun, wala talagang nanonood or halos wala talagang, sa totoo lang ito kung mag-start ka in 2026, don't expect na may manonood kagad sa'yo. Kumbaga, you have to build your audience mo. Kailangan mong i-build yung community mo, and at the same time kailangan mo rin i-build yung ano tag dito, yung confidence mo sa sarili mo. So, para sa akin, kung mag-i-start ka po ngayong 2026, wag mong isipin yung pera. So, yun yung pinaka maling-maling. Yes, siguro nandun na tayo na kung bakit ka magbablog, baka may chance ka na yun nga, yung kumita nga. Pero pag inisip mo po ang pera, pag inisip mo agad na magbablog ako para magkapera, magbablog ako para kumita, maiinip ka sa proseso. Kumbaga, alam mo yun, ano tawag dito, mawawalan ka ng gana. Kasi isipin mo mag-upload ka, walang views, walang kita, lahat. So, pag inisip mo agad na yung nasan yung sasaudin ko, magkakapera ba ako dito, doon na po pasok yung pwede kang mawalan po ng gana. So eventually, mangyayari naman yan as long as consistent ka and at the same time, mahal mo lang yung talaga yung ginagawa mo. So kung mag-start ka po mag-vlog ngayong 2026 is simulan mo siya sa gusto mo.
simulan mo siya dahil gusto mo lang siyang gawin, na-enjoy mo lang siyang gawin, at the same time, payo ko rin pala sa inyo, wag na wag po kayo kagad magre-resign sa trabaho. As in, maling-mali pong gagawin yun dahil na, kumbaga, mag-resign ka sa trabaho pag ikaw ay medyo established na sa pagbablog mo, and at the same time may mga incomes at brands na yan na nakikipag-collaborate at pumapasok sa'yo, or nakita mong steady at kaya namang survive yung mga bills mo. So yun po yung unang kong mapapayo. Basta simulan mo po siya sa gusto mo, and huwag mong isipin ang pera. So yun lang po yung pinaka-advice ko sa inyo. Sa totoo lang mga tol, ako hindi pa po ganun kalaki yung community natin pero at least kahit papaano naso-survive ko po yung bills ko gamit yung kinikita ko po sa lahat ng platforms, and at the same time may mga brands po ako na kino-collaborate. Kaya kung makikita niyo or mapapansin po ninyo yung mga ibang content ko po dito, talagang wala po halos nanonood yung iba dahil since nga po branded content siya, and parang binibentahan ko rin po talaga din yung mga audience natin since this is a collaboration collaboration na vlog po siya. Yung naman po sa equipment, unang-una po syempre dito is yung camera. So sa camera naman po mga tol, ang ginagamit ko po is DJI Osmo. Nagsimula po ako sa DJI Osmo Action 1, tapos nung kumita-kita na po ako sa pag-vlog, nag-upgrade po ako to DJI Osmo Action 4. Bakit ko nga ba nagustuhan yung camera na to? Bukod sa malinaw, maganda po kay DJI is malinaw din po yung sagap ng boses niya kahit hindi ka na po gumamit yung mic. May mga ibang camera po kasi na pag walang mic, hindi maganda yung bato ng boses. So isa po yun sa mga importante na sa pag-vlog, or isa sa mga importanteng aspeto sa pag-vlog, yung linaw ng boses natin and malinaw din na camera. So yun po kasi yung mga isa sa mga sa mga gusto kong mangyari, na gusto ko kung gumawa akong content, malinaw yung boses and at the same time malinaw din po yung bato ng camera. So yun lang po yun. So DJI Osmo Action 1 and DJI Osmo Action 4, ilalagay ko lang po dito kung gusto nyo pong i-check out. Pero kung ako po sa inyo, kung gusto nyo rin po mag-upgrade, pwede rin po, may lumabas na po na DJI Osmo Action 5 and DJI Osmo Action 6, which is ilalagay ko lang din po dito para ma-check out nyo lang din. Ang ginagamit ko po na mic, since nung nag-start po ako, ang ginagamit ko na po na mic is Racing Boy. So si Racing Boy po kasi sobrang linaw, grabe lalim nun hindi ko nakita. So si Racing Boy po kasi sobrang linaw po talaga ng kanyang mic. Nagmo-modify din po siya. Kung gusto niyo po magpa-modify, i-message nyo lang po siya. Ilalagay ko lang po dito yung link. Tapos ito po yung page na, message nyo lang po siya. Pwede po kayo magpa-modify ng mic sa kanya. So, yung narinig naman po, ICC po yung tawag doon, siya rin po yung gumawa, yung narinig yung kausap ko. ICC rin po yon, siya rin po yung gumagawa nun. So, i-PM nyo lang po siya kung gusto nyo pong bumili, or ilalagay ko lang po dito. Sa mga magtatanong din naman po, kung ano nga ba daw yung mount na ginagamit ko, Hank po yung brand niya, yung sa mount ng helmet po yun po yung ginagamit ko. Tapos may ginamit din po ako before, matibay din po siya, ilalagay ko lang din po dito yung link. Yun din po yung ginagamit ko na mount para dun sa ating camera. So para to sa mga nagmo-motovlog or mahilig mag-motovlog, or ilalagay yung camera dun sa may helmet nila, yan po yung trusted na ginagamit ko na mount para sa mga camera natin. Sa mga close-up shots naman po, sa mga montage, ang ginagamit ko po is iPhone 14. So isa po sa mga pinagkakatiwalaan ko po pagdating sa linaw ng camera is yung iPhone din. So ayan po yung ginagamit ko pagdating sa mga close-up shots, and at the same time sa mga pang reels TikTok po. Sa helmet naman po, talagang ginagamit ko po talaga is LS2. Yun po talaga, since nung nag-start po ako ng motor, LS2 po talagang ginamit ko na Rapid 1 pa yun. So ngayon may Rapid 2 na, and yan po yung helmet na ginagamit natin. Tapos mamaya sasagutin ko naman po yung ginagamit natin ng background music, tapos yung editor na ginagamit natin. So mabilis na vlog lang talaga to mga tol. Tapos sa mga gustong mag-tutorial na kung paano ako nag-edit, i-comment nyo lang po sa baba. Tatry natin gawin yan. Kung maraming mag-comment na gusto makita kung paano ako mag-edit, comment nyo lang po sa baba. Tatry natin yan na ipakita sa vlog. Sir, okay na po yung pinagawa kong sticker. Yung chip vlogs po. Kulay black naman yan.
Ito yung ginagawa nating sticker mga tol, para kay Makmak. Yan. Yan, nakasulat, ship, plugs, tapos Japanese dito, ship, plugs din. So dito natin ikakabit mga tol sa harap. Yan. So yun mga tol, bali dito natin kakabit sa harap. Yan. Tapos pinalitan pala natin yung sticker natin. Kung nakita nyo doon sa Facebook upload natin. Ito. Dito rin ako nagpapalit sa may 99 decals. Dito may isang material. Yan. Ito yung sticker natin. Tapos dinagdagan natin ng printed na gantong sticker. Yan. Para hindi magmukhang plain si Makmak. Yeah. Whew. Natapos din mga tol. Bali, pinagawa ko na yung sticker na yon dahil parang sobrang plain na plain kasi si Makmak. So sabi ko, actually gusto ko siyang magmukhang plain lang talaga. Pero the more ko siyang tinititigan, the more na parang gusto ko siyang lagyan ng sticker. So nagpagawa ko ng sticker niya, yung ganun nga. Parang ano siya parang racing type, parang ganun. Ang team kasi ni Makmak Little Tykes. Tapos sabi ko sobrang napiplanan lang ako. So nagpagawa ko ng sticker para just in case magmukha siyang matanda. And ayan, yan lang. Pagdating naman sa editor ni Makmak mga tol, ang ginagamit po natin is CapCut Pro. Nakasubscribe po ako kay CapCut para magamit ko po yung mga After Effects, yung mga may bayad na effects, tapos yung mga basta marami po doon. Pag naka-pro ka po, mas marami po kasing mga na-unlock na features si CapCut na pwede mong gamitin or pwede mag-improve ng vlog mo. So CapCut po yung ginagamit ko na editor sa lahat ng vlogs natin. Tapos ito po yung pinakamaraming tanong sa atin, yung ating background music. So pagdating naman po sa background music mga tol, ang ginagamit ko po dyan is Epidemic Sound. So si Epidemic Sound po kasi, yun po kasi yung mga kuha na ng mga kanta, which is dun po ako kumukuha ng mga background music natin. At the same time, dun po kasi yung mga magagandang music talaga na pwede mong magamit. Meron po, for example, nag-start pala kayo mag-vlog, meron pong, I think, nakalimutan ko na yung website na kung saan pwede kang kumuha ng libreng background music. Tapos pwede ka rin kumuha ng background music sa YouTube. May mga non-copyright po. Dapat po pag gagawa kayo ng vlog, yung music po ninyo dapat no copyright. Meaning wala pong kiklaim nung mismong music. And yun. Kali naman po kung magustuhan nyo po yung music na ginagamit ko, ilalagay ko na lang po dito yung link nung Epidemic Sound na ginagamit ko. Para kung sakaling gusto nyo po siyang gamitin, gusto nyo pong mag-subscribe, pwede po na gamitin po ninyo. Ang binabayad ko po I think nasa $129 for 1 year na po yun. Yun po yung binabayad ko sa aking music or background music. And ano pa ba? Ano pa ba yung i-share natin regarding sa vlogging? I think yun na ata yung mga kailangan ko i-share. Tapos po lahat po ng mga tawag dito, lahat po ng ginagamit ko, lahat po yan, check out nyo lang po. Ilalagay ko lahat sa description. Pwede nyo i-check out dyan, pwede nyo bilhin dyan kung nag-i-start kayo. And then basta paalala ko lang po sa inyo, kung mag-i-start po kayo ng vlog, simulan po ninyo dahil gusto nyo lang talagang mag-vlog at hilig po ninyo. Kasi kung hindi nyo po siya hilig, kung hindi po kayo masaya sa ginagawa nyo, maiinip po kayo sa proseso. Enjoy nyo yung proseso, gawa lang kayo ng gawa. Eventually, for sure naman, kung hindi naman po kayo tumigil is, yun nga, makakamit nyo naman yung mga gusto at goals nyo na gusto nyo mangyari sa pag-vlog ninyo. So, ano pa ba? Basta mga tol yun nga pala, yung drone na gamit natin is DJI Mini 3. Binili ko siya, I think nasa 25,000 ata yung bili ko sa DJI Mini 3 mga tol. Yun yung ginagamit natin na drone ngayon. So yan, check out nyo lang sa baba. So yun lang siguro, yun lang naman mga tol. Wala naman akong ano pa ba yung i-share ko sa inyo. Kung gusto nyo, comment nyo lang sa baba ano pa yung mga pwede nating may share sa pag-vlog natin. Ano yung gusto nyong malaman pa, and ano pa yung gusto nyong makita.
So sa tutorial naman, i-comment nyo lang sa baba kung gusto nyo yung tutorial. Kung marami mag-comment, sige, gagawin po natin yan mga tol. So yun lang, maraming salamat kung nakapat ka man dito, and don't forget to comment, like, and subscribe kung nagustuhan mo yung mga gantong content. And maraming salamat sa suporta nyo sa buong taon natin dito sa may ating YouTube channel mga tol. Hindi man natin nakakamit pa yung 100k subscriber, pero alam ko soon makakamit natin yung silver play button na yan. So yun lang, maraming salamat kung nakapat ka dito, and don't forget to comment, like, and subscribe kung nagustuhan mo yung mga gantong content. And this is Ship Vlogs. See you next vlog everyone. Peace out.